Wala sa may Mang Tomas nyo. Wala out of stock. Yung Andoxen wala. Wala kay Mang Tomas. Mang Tomas po wala. Do you guys have liver sauce? Huh? Liver sauce? Labor siya. Like the Mang Tomas, the Filipino sauce? The brown sauce? Liver sauce? Something like that? No? Pwede ko siguro itong benta ng tingi. Mga Pilipino sa Amerika nag-panic buying dahil sa pagbaban nitong isang paboritong produkto nating mga Pilipino. Panoorin mo ito. Ang ulat tungkol sa posibleng pagbaban kay Mang Tomas at sa ating paboritong ketchup, UFC Banana Ketchup. OMG! Mang Tomas! Sinabi nitong taong to na parang nauubos ang mga UFC at Mang Tomas sa mga shelves ng mga Filipino grocery katulad ng Seafood City. Sabi nga niya parang nag-hoard ang mga tao sa produktong ito. Bakit kaya? Ba't malungkot ang beshi ko? At ayon sa balita, sabi ng US Food and Drug Administration na ang UFC at Mang Tomas ay mayroong ingredients na medyo hindi maganda sa ating mga katawan. My body, my choice! At ayon sa detalye, hindi naman daw ito tunay na pagbaban sa produktong ito, kundi isang detention without physical examination na pinatupad ng US Food and Drug Administration. Ang DWPE ay isang proseso na kung saan ang isang produkto ay pinaniniwalaang merong sangkap na medyo panganib para sa kalusugan ng nakararami. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Kaya pinipigil ang pag-e-export ng mga nasabing produkto dito sa Amerika. Wait lang, kuya! Si kuya naman eh! Ang tinuturing daw na sangkap na medyo panganib sa kalusugan ng tao ay ang preservative na tulad ng benzoate at tulad ng benzoate, BHA, and potassium iodate. Ang mga ito ay merong negatibong epekto sa kalusugan ng tao. Kaya kinakailangan ng mga kumpanyang may-ari ng mga produktong ito na baguhin ang kanilang mga reseta doon sa kanilang produkto. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Kaya ang epekto nito sa mga Pilipino dito sa Amerika ay nagpa-panic buying dahil wala ka nang mabilan ng mga ito sa mga usual na pinupuntahan mo para makuha ang produktong ito. Kaya nauubos ang Mang Tomas at Banana Ketchup sa mga shelves na mga grocery na pinupuntahan natin dati. At ito pa ang masakit, sa mga taong merong pang produktong natira ay nag-take advantage upang taasan ang presyo ni Mang Tomas at ng UFC Ketchup. Ba, matindi pala racket niyan, ano? Sa dating mabibili mo na $1.79 to $2.29, ngayon, ang isang bote ay bibilin mo ng $20 to $29 ang isang maliit na bote ng Mang Tomas at UFC. Pabigat kayo! Pabigat! Wow ha. Pero hindi naman natin masisisi yung mga grocery dahil talagang wala ka nang mabibilan o wala nang papasok na Mang Tomas at UFC Banana Ketchup dito sa Amerika. Kaya kung meron ka mang makita na Banana Ketchup at Mang Tomas, mag-isip-isip ka na at bilhin lahat at mag-imbak. Di mo alam kung kailan mo pa matitikman ang Mang Tomas sa lechon mo. Dahil masama sa kalusugan ang mga ingredients na nasa produktong ito, ay malamang tinuruan ng US FDA ng leksyon ang mga kumpanyang ito. Pero grabe ang mahal. Kung makakita ka man, ay sobrang ginto ng presyo ni Mang Tomas at ni UFC Banana Ketchup. Kaya
ang pangyayaring ito ay nagpapakita na medyo pagkapanik at malaking epekto sa Filipino community dito sa Amerika. Yung composition, kanina nakita natin yung pagdagsa rin ng mga tae. Pag sinabing lechon, anong kapartner niya na sausawan na hanapin mo? Pwedeng suka or pwedeng toyo na may suka ang gamitin mo, pero iba pa rin yung nakasanayan mo ng Mang Tomas. At ang ibang Filipino ay preferred ang banana ketchup compare sa tomato ketchup. So, hopefully, magawa nila ng paraan at least magkaroon tayo ulit ng banana ketchup at all-purpose Mang Tomas liver sauce dito uli sa Amerika para happy ang iyong lechon. Gusto ko, happy ka! Yun lang for today's video. Kung meron ka Mang Tomas, pingi ako kasi malungkot yung lechon ko. Thank you for watching. Hopefully, maayos nila ang problema sa mga produktong ito para happy ang mga Filipino sa Amerika. Lalo na sa mga kumakain ng lechon. Kaya mabuhay ka at mabuhay kayong lahat.